Sige. Sound check. Check sound. Clear. Okay. Good. Rolling. Recording. Tall Talks episode 8. Tama ba? Episode 9. Episode 8 or 9. Episode 9. Okay. Yeah. Rolling episode 9. Tall Talks. 3, 2, 1. Good day mga katol, mga katok. Ito na naman po kami. May panibago na naman tayong pagkikwentuhan at pag-uusapan. And I hope this is something that would be interesting and worth your time. Tol Drew. Oy, Talking, salamat. Welcome everyone sa episode natin for tonight. Vivian Meyer. Meyer. Okay. M-A Yer. Meyer. Okay. Sige. Si Vivian. Alam mo naman spelling ng Vivian? Yes. Meyer. Yes. Hindi ko na ulitin. Si Meyer pinanganak noong 1926. Okay. Nakatira siya sa Chicago. Okay. Yeah. So, Chicago, New York. Ganyan. Nagtatrabaho siya bilang Photographer. babysitter. O yun, mismo. Akala mo, photographer ang ikikwento ko. Hindi. Hindi. Hindi siya photographer. Wow. Okay. Siya ay isang babysitter. Okay. So, every time nilalabas niya yung bata, meron siyang dalang manual camera. Before. Kasi matagal na to say 1926 siya ipinanganak. So say for example plus 20 years, no? 1940s, siguro pre-war, no? Yes. Or yeah. So dala-dala niya yung yung alaga niya. Nagte-take siya ng picture sa street habang inaalagaan niya on one side yung mga bata. Okay. And at that point in time, hindi siya nag-aral ng hindi siya nag-aral ng photography or whatsoever. Okay. May camera lang siya, passion lang niya. Lalabas siya, magte-take siya ng picture. Ang lente niya hindi eye level. Meaning? Nagte-take siya ng picture below dito sa bandang hips niya. Okay. So nakatayo siya tapos nagte-take siya ng picture. Kasi alam mo yan tol, di ba tinitimpla yan ISO blah blah blah. Yes. Right? Pati yung tama ng ilaw, binabasa mo yung scene, di ba? Yes. So in short, parang ikaw nagmo-multitasking. Okay. Nag-aalaga ng bata, nagte-take ng picture. Right? Ang gamit pa nila nun, yung roll. Camera roll. Oo, yung camera roll. Yung film. Yung film. Kailangan mo ipa-develop. Yes. So, hindi mo kaagad nakikita yung resulta ng photo. Correct. 2007. Okay. Go to the future tayo, 2007. Matanda na siya noon. Buhay pa. Buhay pa siya. Pero, hindi niya inilabas yung mga photos na yun. Wala siya. She's a nobody. Okay. Okay. Meron. 100 like 100. 150,000, I mean. 150,000. That's a lot. Yes. 150,000 shots. No? So, ang daming roll nun. Correct. Yeah. 2007. Merong isang local na storyteller na ang pangalan niya is si John Maloof. Okay. John Maloof? Maloof. M-A-Loof. Alam mo naman, ganun ako mag-spell eh. Yes. Si Vivian M-A-Yer. Mayor. Si John Maloof. Si John Maloof, storyteller siya. Pumunta siya sa Chicago. At naghanap ng pwede niyang maging material para sa libro niya. Nagawa siya ng libro. Which is,
inclined sa photography. Yes. Meron siyang nadaanan na unique na, I mean, store na nagbebenta ng mga antiques. Okay. Merong isang box doon Mm. na puro konting pictures at saka unprocessed na camera rolls Okay. which belongs to Vivian Mayer. Mm. So ang ginawa niya, inuwi niya, ah gusto lang niyang makita kasi ang pagkakabili niya 2007 ito $380 sa auction niya nakuha. For everything. Oh, yung isang buong box na yun. Mhm. Napakamura. Mahal yun, tol. $380. Well, considering na that could have value, Hmm. for that, I mean, the moment Hindi that you niya get it, hindi niya alam. ah, If it belongs to renowned photographer, baka hindi lang yun ang halaga nun. malamang. But you're buying a material from unknown person. Yeah. Mhm. Wala pang Gets? significant Walang value. significance sa inyo. Oo, walang significant value yun. So what happened was, inuwi niya ito, tiningnan niya. Mm. At first, yung unang roll, okay. Second roll, okay pa rin. Mm. Hanggang naging parang obsessed siya, si Mm. John, na malaman kung anong laman ng isang roll na susunod. Okay. Now, to put into perspective, yung mga kinuhang pictures ni Vivian Mayer, Mm. pumili sila ng 230 pictures out of how many? 150,000. Okay. Imagine mo, tol, yung pag-browse lang ng 150 para kumuha lang ng 200. 230 for exhibition. Correct. Right? Mm. So yun. In short, napukaw sila. May kasamang medyo na-addict ng konti Mhm. dahil ano bang laman nung susunod na role. Correct. Na. Tapos, nilapit niya ito sa isa pang kaibigan. Yung ibang mga tao na nakakita ng photo, may dating sa kanila yung photo. Mhm. Na akala kuha ng professional someone na Oh, kilalang tao. okay. Eh hindi. So mula sa ordinaryong tao hanggang sa bigla siyang nagkaroon ng pangalan ng kasi kumbaga parang pinag-uusapan na nila hanggang sa naging viral. Okay. Alam mo ba talaga ginawan pa nila to ng movie? Si Vivian Mayer. Si Vivian Mayer. Thousand pictures. Say something about what would you like to do? Anong purpose mo? But for her, she made it for herself alone. Hindi niya talaga pinakita. Hindi importante sa kanya yun. Hindi importanteng makita niya yung resulta ng ginawa niya. Hindi importante sa kanya na sumikat yung picture niya or Mm. ipakita niya. Like, for example, in social media sa ngayon, may makuha kang picture Mm. na sa tingin mo maganda or event sa buhay mo, Mm. ilalagay mo, di ba? She's Yes. just, yeah, for It's her because own, mm, it's because nowadays important yung recognition eh. Are we sure that there is such fulfillment, happiness, enjoyment sa ginagawa niya na yun? Because she did took 150,000 picture. Can we honestly say na she's doing it because she's enjoying it? Or is it just subject to our interpretation? Na kaya umabot siya ng 150,000 kasi nag-e-enjoy siya doon. O baka naman nabobore lang siya kaya ganun yung ginagawa niya. Eh di mag-picture na lang. Alam mo yun, nabibwisit siya doon sa mga batang di ba, bahala kayo diyan basta ako pipicture ako dito. Di ba? naalala ko tuloy si sa sinasabi mo si Count ng Sesame Street eh. Oo, di Di ba? ba? Na
masyadong common sa kanya yung nangyayari. Kina-count na niya yung one. Oo. 'Di ba? Yung gano'n. Magbilang ka lang, sabi mo nga magbilang ka lang masaya ka na. Mm. But the reality is, at least for me, no, Mm. we do things sometimes just to entertain ourselves. Mm. But it doesn't necessarily mean that when you're entertained, you're happy, Yes. 'di ba? Gaya nga ng sabi mo ngayon sa social media, 'pag meron kang nakitang maganda, picturean mo, i-post mo. Yes. That person might be entertained and hopefully may mga makakitang entertained, but it doesn't mean na, alam mo 'yun, I enjoy what I did. Pero alam, Sa ganyan, yeah, sige, sige, tuloy. ang nakita ko lang na significant sa storya ni Vivian Mayer is that she has talent. May talento siya. Pero hindi niya alam na may talento siya. Maraming ganun, Yun nga. maraming ganun, 'di ba? Hindi mo alam magaling ka pala. Gusto ko sana tol mag deep dive Mm. dyan sa hindi mo alam magaling ka pala. Mm. Meron din namang ibang tao hindi rin nila alam na tanga sila. Okay. Nahendo nahendo ka, 'di ba? Hindi mo alam eh. Napatanong ako kung, is he talking about me? Pero sa sobrang galing nila, na-explain nilang tanga sila. May mga ganun eh. But alam mo 'yun, but going back to the topic, na merong mga tao talaga na hindi nila alam na meron silang talent. Hidden nga. Hidden. Hidden. I was thinking, no, kung inilalagay ko yung sarili ko sa kay Vivian Mayer, Mm. tapos everyday ako lumalabas sa tatrabaho and everything. Mm. Bakit hindi ko nakikita that there's something special in there? Balik ako ng balik for years. Mm. Same route, same road. Mm. Maybe sometimes a peculiar person, Oo. no? Pero walang dating sa'yo. Until one time, something happens na special para sa'yo. Mm. Siguro nakasalubong mo yung kaibigan mo, which parang, okay, itong araw na to, nakita ko si ganito, ganyan. Mm. Tapos nag-hook up na, tapos nagka-tuloy-tuloy na yung friendship niyo, nag-catch up kayo and something like that. How, Mm. why not, minsan dumarating sa point na ibang tao pa ang makakakita ng something special na meron ka pala. Talento. Kumbaga, siya pa yung magsasabi sa'yo may talento ka. May talentado ka pala eh. Oo. Oo, 'di ba? Oo. Totoo Na naman. ganyan sa'yo. Totoo naman. Because sometimes we lack appreciation din sa sarili natin eh. Dahil parang we are our own critic. And sometimes, if not most of the times, being your own critic, mas, mas matindi pa yung kritisismo mo sa sarili mo kaysa yung ibang tao eh. Ibang tao sasabihin sa'yo, hindi, okay lang yan. Ikaw naman, sobrang, alam mo yun, parang dinadown mo talaga yung sarili mo. There's such a thing eh, in human nature eh, na we sometimes think less of ourselves. You're Mhm. not being, and ano yun tol sometimes borderline. Yung iba sabihin lang, hindi, humble lang ako. Hindi, hindi humble. Yung iba naman, talagang sobrang sin-self-criticize nila yung sarili nila. I think Okay. tol, isa rin sa kailangan nating pag-isipan dito is that sometimes talent comes in the most unusual and to this not so to the ordinary person lang. May mga talento na yes, unexpected yung talent, 'di ba? Um and it's inborn eh. Hindi mo masasabi yung talent eh. Na talagang inborn, innate yan sa iyo, 'di ba? Kasi nga merong iba nag-aaral pa rin
nag-aaral ng photography with all of these modern equipment. But Oo. somehow, if you would Ang compare pangit, that ang dun sa, pangit kumuha. oo, parang gano'n, di ba? Hindi nila makuha yung tamang angle, tamang Bad trip, lighting. no? Bad trip talaga. Ako tol, babasa ako ng ganyan eh. Titingin-tingin din ako ng mga paano magte-take ng picture eh. Alam mo yung minsan eh, mag-aangulo ka pa, magdadadapa ka pa sa kung saan man yung. Nagdadapa, no? Yun O ang kasi, magandang ma-video eh, yung paano mo kinunan yung subject mo na nakadapa ka eh, no? correct. Oh, meron ako kasi nakikita minsan yung kinunan lang niya yung puno. Oo. Taas na ganun. Ang Oo. ganda-ganda. Pag ginawa mo ngayon sa sarili mo, parang ikaw yung gumanong ganun. Hmm, Oo. Hindi mo Ay, tol, maka- alam mo yung ano, yung sa mga resort, yung sinusundan ka nung photography, tapos biglang tumatakbong gano'n, tapos Oo. ganyan pa yung ano. Oo. Eh, yung Oo. bang mga yun, nag-aral ba ng photography yun? Ha? Nag-aaral kaya ng photography? Ang galing eh, iniikot pa nilang ganun yung cellphone mo eh. Oo. Oo. Hindi, nag-aral ng ano yun, ng Acrobat, oo, pag ganun, acrobatic tinignan yun. ko pa paano siya. Pero, yeah, katulad nun, tol, they have the eye for it. Kasi ako, nung nakita ko yun, ganito lang pala yun. Susundan mo lang pala, tatakbuhin mo. Ginaya Hmm. ko, merong okay, pero kadalasan parang, ay, iba pa rin yun sa kanila. Maganda pa rin. And yun nga eh. Ops, teka, break muna kita dyan. Mm. Are you telling me that, having said that, ikinompare mo yung work mo sa iba? Yes, of course. And anong judgment mo? I find, Mas maganda yung sa kanila. correct, oo. Parang, yeah, based on the outcome, mas maganda yung sa kanila. Siguro yun din tol, yung dahilan kung bakit ayaw tignan ni Vivian Mayer. Baka ayaw niya ma-disappoint. Kasi nga, Hindi parang hindi siya nagagandahan sa ginagawa niya. well, yung fear na after, imagine ginagawa ko to araw-araw, tapos hindi ko Mhm. tinitingnan yung mga bata, tapos pangit pa yung kuha ko, 'di ba? Ano pa mararamdaman mo? That could be a reason why. I'm not saying that that is the reason, So pero are you does it mean, uh, you mean to say meron tayong mga bagay na ginagawa na you're not proud of in obviously that way? there's a lot tol. I myself, I there's a lot of things that I did, that I couldn't say I'm proud of doing it, but I did it. Kaya nga yun na lang yung tinatago ko eh. Yung No, talento I ko mean to nilalabas. say, what I mean to say is, the opposite side of it all. Mm, Yes, alam mo minsan na meron kang talent na ikaw eh, mahusay sa ganong aspeto. mm. And does it come to a point na ikaw din mismo ang nakaka-feel na, although may ginawa ka tapos feel mo na hindi sablay ako. And then you make comparison. Na i-compare mo yung sarili mo sa iba. Teka, mas okay yung sa kanila kaysa yung sa akin. Yes. Right? Yes. Oh, pero ano tol, if you're asking me, no, whether do I try to make myself better, sometimes I always come to the reality na ay Or do you let it go right away? there are instances, What? lalong-lalo na pag skill ang pinag-usapan. Or say for example, social media friend, hindi kayo Mm. masyado nag-uusap pero friends kayo sa Facebook. He's doing the same thing as you. Pero nakita mo, kilala mo siya na hindi siya ganun kagaling. But now, how was it to you? I don't feel bad tol if you are really that good. Okay. Halimbawa, katulad gitara tayong dalawa. Tetetetet, oh. Tapos biglang galing. I don't feel Mm. bad. Kasi kita ko na talagang yung ginagawa mo, hindi ko magagawa. What I feel bad about is a person who professes na napakagaling ko, alam ko itong mga ganito and all of that. And then when we did, I know for a fact na mas magaling ako sa'yo because there are some things that I can do and you cannot. Or Okay. there are some things that I know that you don't. And there's a So lot.
So you submit yourself na okay, magaling talaga siya. Kung magaling ka talaga. Okay. If I really see it. Sometimes, Or hmm, do you ever feel bad na kumaga parang may halong oh inggit. shoot. Oo, Ah, inip yun na parang hindi ako papayag nito na mas magaling siya sa akin. Wala naman sa akin yan. Ang dali-dali ng ginagawa niya. good question. Or, say Hmm. for example, ikaw yung mas magaling tumipa. Hmm. Tapos mas marami siyang views. Kumanta Yes. lang siya ng leron-leron sinta, pero bumabanat ka na, kisap mata. Ah, ah, yes, yes. Ganun ka. For example, take for example, um, basketball team of people with this different abilities. Di ba yung naka-wheelchair sila and then, ano, Okay. may opportunity sila, right? But if you compare their fame to those who are, on a higher league, iba. So, you kind of feel sad for those people because, and I don't mean those people to belittle them, no, I'm just referring to those people, to them as human beings. Na obviously, tol, may mga pangarap yung mga yan. That's why they do what they do. But they cannot reach that level. And that's saddening for me. But what's inspiring on the other hand is, yan yung mga kwento ng mga hindi sumusuko. Hindi si Suzuki yun, ha? Pinagpapatuloy pa rin nila yung pangarap nila to be known. And that, katulad nung kay Vivian May, yan yung personal drive nila. Yun yung nakikita ko lang, tol. So there are instances na masasadden ka, there are instances na may inspire ka sa mga ginagawa nila. I got what you mean to say. So parang in this first part, before we move on to our second segment, in-note, take note ko lang yung ating na pag-usapan. Na there are things kagaya nung kay Vivian Mayer na Mm. hindi niya alam na siya ay talented pala, Mm. no? Uh, these are the things that we take for granted. Kasi Yes. nga kasi nga routine na. Mm. I want to go for a deep dive later sa second part natin. There are a few things that's unexpected minsan na hindi mo alam na meron kang talent pala until someone uh, sabihin sa'yo in your face na, galing mo pala dito. Then, meron ka palang skill na ikaw mismo hindi mo pa, kumaga parang, okay. Na ikaw rin mismo parang, hindi ko alam. Meron Mm. pala ako niya na Mm. galing pa sa ibang tao yan and not from you. No? Mm. At saka tol, May, ha, siguro pwede rin natin pag-usapan na ang nagiging kilala lang ba na talento ay yung mga magagaling, positive ones. E paano yung kung magaling ka sa kalokohan? iba naman yun. Oo. Yeah. Ah, Pero nakikilala pa rin sila. mm, mm. So there are some points din na tuloy ko lang no yung mga takeaways ko for this part na ating podcast is minsan um nako-compare mo yung sarili mo sa iba. Na Yes. pareho kami ng point of view ni Tony eh. Tony was also referring to minsan acceptance na lang. Laging merong ibang tao na mas magaling sa'yo. Yes. Yeah, right. Tama rin yung minsan mayroon talagang mas magaling. I agree with Tony also. Nagsasabi siya sa chat natin na i-appreciate mo na magaling ka rin sa ibang bagay. Yes. Mm. At in some form, kailangan mo rin siyang i-appreciate, no? Para sa sarili mo. Now, we're going to move on to our next part.
So, pag-uusapan naman natin is point of view, kung saan ang talent mo na nadiskubre mo, Mm. paano mo i-apply yan, at paano mo rin um, ilalapat natin ang kwento ni Vivian Mayer further sa next part natin. Okay. So, to our listeners and viewers, uh, thank you for staying this long. Kung umabot kayo sa part na ito, ibig sabihin, gets ninyo yung usapan naming walang kwenta at di namin sinasabing na wala kayong kwenta. Ibig sabihin, kayo ang nakakita na may kwenta kami. Ayaw, may Salamat. talento. May talento kayo. Yan ang sinasabi namin. May talento kayong makinig sa mga kagaya namin. So, Yes. stay tuned. Lilipat tayo sa second segment natin. And hope you like this first part. Tol? Wait for us. We will show our talents.